Hello, Scorpio! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbabalik. Ito ang ating Tagalog Express Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Scorpio para sa October 2024. Kung nyo lang kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan o sa susunod na upload ang siyang makarelate tayo. Pero naniniwala ako meron tayong dahilan kung bakit tayo napadpad dito, at maaaring yun ay sa yung oracle reading, yung guidance dito mamaya. Same artist ng deck, mukhang kaya magkamukha sila. So salamat sa pagbisita. Meron tong extended reading. Punta lang kayo sa Instagram, nasa description box yung account. Follow nyo ako, tas comment ng Scorpio para i-DM ko sa inyo yung extended link sa extended. So unang card pa lang, ikaw na talaga tong lumabas, Scorpio. Death card. Maaring nakakatakot to sa iba. Namatay yung kandila ko. Maaring nakakatakot yan sa iba, pero ito ay transformation. May isang malaking bagay maaari ang nangyayari sa nitong buwan, o nangyayari na ng let's say June, early this year, pwede din nangyayari, may pagbabago na nangyayari sa'yo. Pero definitely yung iba natatakot dito kasi nga akala nila may mamamatay. Bakit namamatay yung kandila ang namamatay? Akala nila may mamamatay sa, let's say, sa kaibigan, member of the family, pero death of an old self. Ganun ang death na yan. May pagbabago na nagaganap sa sarili. Maaari rin na pagbabago ito ng trip sa buhay. So kung partnered ka, may karelasyon ka, partnered up ka, may asawa, maaaring nag-iiba ka na ng taste, nag-iiba na ng gusto. Hindi pa sabihin ng diretso no? Hindi mo na siya gusto. Pero pwede din kasi na-outgrow mo yung tao, sadyang nagbabago lang. Kung halimbawa nag-masters ka, halimbawa nag-level up ka ng mga choices in life, medyo na pag-iiwanan yung partner mo, kaya may malaking pagbabago at may chance na ma-outgrow mo na rin yung partner mo. Matagal na sigurong pagod. Pagod na si Scorpio, na burnout na siya dun sa relasyon. Pwede kasi ito na work situation, na burnout ka na, gusto mo na magpahinga. So itong October, pinipili mo na magpahinga na, pinipili mo na baguhin na yung sistema o kalakaran sa ganap sa buhay mo. Kung halimbawa dati martir ka, ngayon gusto mo nang ipalayain ang sarili mo, maaaring ganon. Gusto mo nang umalis sa sitwasyon na nabubuli ka, kung sa work ito or sa relasyon, gusto mo nang umalis dun sa ang narinig ko, gang up, pinagtutulungan. Maaaring pinagtutulungan ka ng pamilya ng partner mo, maaaring pinagtutulungan ka ng pamilya mo mismo. Kung halimbawa nagtatrabaho ka sa ibang bansa, ikaw ang breadwinner, lahat puro hingi sila sa'yo, at napapagod ka na sa ganyang sitwasyon, kaya gusto mo na ng pagbabago at nais, kung hindi mo gagawa ng paraan this October, parang nanaisin mo, lalakas yung kagustuhan mo na baguhin na yung sitwasyon na ganito. Yung iba naman sa inyo, magpapakamartir pa, papahinga lang siguro. Kung hindi na masaya sa relasyon, maaaring dadaan lang sa cool off, pero hindi siya totally makikipag-break. Malakas ang tolerance ni Scorpio. So dalawang sitwasyon yung nakikita ko dito. Maaaring yung iba sa inyo talaga naman na nakikita na yung pagbabago at nag-iiba na ng tingin, gusto nang baguhin ang sitwasyon, pero pipiliin niyang manatili sa sitwasyon na yun, i-endure niya. Pero
papahinga lang muna siya. Merong isang nakatumaas. Uy, aalis. Diba, tingnan mo yung itsura, tingnan mo siya, oh. Papunta siya isang path na hindi niya alam kung saan patungo. Pwede ding alam niya, pero hindi siya sure kung ano yung maaaring bumulaga sa kanya habang naglalakad siya. Pero wini-welcome siya ng nature, wini-welcome siya ng butterfly, ng swan, ng dragonflies. Meron mga taong sumusuporta sa iyo, Scorpio. Kung naisip mo nang umalis, may mga tao na sumusuporta sa iyo. So naglalakad siya dyan, ladybug. Di ba yung ladybug, hindi naman yan kaya lumipad ng mataas. So, hindi ko sinasabi na mababa lang ang lipad mo. Hindi ko rin sinasabi na hanggang dun ka na lang. Pero, may struggle. Hindi ganun kadali na halimbawa ang dream mo or ang goal mo ay totally makaalis na dun sa bahay. Or ang goal mo is ayaw mo na magtrabaho abroad. Hindi agad-agad, hindi basta-basta. Meron pang konting hiccup. Meron pang konting struggle bago mo tuluyang ma-achieve yung goal mo na pag-alis o yung goal mo na pagbabago. Very conscious ka sa conscious effort ang ginagawa mo para makita itong pagbabago na ito. Kung hindi man conscious ang effort, nagtatry ka talaga. Trying hard. Hindi trying hard in a negative way, pero trying your best, ganyan. Para makalagpas sa sitwasyon na matagal lang pumapagod sa'yo. Medyo alam mo na dito na papunta ito. Siguro for the longest time, pinag-iisipan mo na to, nakapag-build ka na ng resentment, may hinanakit, may tampo sa tao. Kaya ngayon, itong pagbabago sa paligid mo ay para siyang breath of fresh air. Parang sa wakas, ganon. Namawa, yung iba sa inyo, matagal lang stuck sa ayaw mong nakikitira sa in-laws mo. Ganyan. So, suddenly, merong breath of fresh air na may offer abroad, so makakaalis ka na dun sa bahay. Pwede din yung iba sa inyo ay na-offeran. Wala akong nakikitang offer dito sa mga cards mo. Or na-lay off. 'Di ba? Usually sa atin, hindi natin magugustuhan pag na-lay off tayo sa trabaho or natanggalan tayo ng trabaho or na-tsugi tayo sa trabaho, ganyan. Pero, kahit pa na-tsugi tayo sa trabaho, breath of fresh air pa rin yun kasi magkakaroon ng panahon para makapagpahinga ka, para makapag-isip-isip, para mag-venture into the unknown or pag-isipan mo mabuti kung ito ay isang bagay na parang ano yung game plan mo, ano yung backup plan mo kung sakali man tuluyang aalis ka na. Pero definitely merong bumabagabag sa isip mo ngayon. Wala pa akong nakikitang ace dito, so wala pang opportunity na dumarating at maaaring mabigat pang iniisip mo, hindi ka makatulog kung paano mo gagawin itong pagbabago na ito. Pwede din na iba sa inyo, ayaw magkaanak, tapos biglang magkaanak. O hindi mo ina-expect na magkakaanak, pero biglang magkakaanak ka or buntis ka, unplanned pregnancy, hindi mo inaasahan na mabubuntis ka this October, pero ito na, nangyari na. So, ito yung pagbabago nangyayari sa iyo. Maaring first time ka, natatakot ka, hindi mo afford, hindi mo mabubuhay yung bata. Yun na yung transformation. Yun na yung death of an old self. May mamamatay, metaphor siya dun sa pagbabago sa buhay mo. Not necessarily may mamamatay. I don't think din na may mamamatay. More of kasi yung energies na nakukuha dito ay pag-alis, nabubuli na, sasaktan, overthinking, or nahihirapan ng pag-isipan saan napupunta, saang path tutungo, at maaaring nahihirapan na sa sitwasyon niya, nakapahinga mode. Yun yung pinagdadaanan ni Scorpio ngayon. At definitely kung ano man itong mabigat na pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo, magdudulot ito ng pagbabago. Kaya din naisip ko na maaaring may kinalaman ito sa major pagbabago na 180 degrees talaga. Kung ngayon ay sheltered life ka, kinabukasan or this October, biglang mawawala isang iglap ang kayamanan. Kung halimbawa din na living your life ka as a single individual, bigla ka magbubuntis or bigla ka magkakaanak. So, merong major na pagbabago na mangyayari this October. Pero ang pakiramdam ko, my intuition says na matagal na tong isang bagay ito na nakita mo nang padating. Hindi not necessarily inaasahan na darating, pero hindi ka nagulat. Not entirely nagulat ka.
Kasi death I mean, nandyan na siya. May existence na nung bagay na yun, may existence na ng sitwasyon na yun, tapos mamamatay, mawawala sa'yo, tatanggalin sa'yo, ganun. Pwede din na ang tatanggalin sa'yo, ayun nga, yung pabigat na mga parasite sa bahay nyo na binubuhay mo, pwedeng ganun. Makakapagpahinga ka na. Ano ang kinatatampo? Do you feel naramdaman mo ba na parang yun nga, pinagtutulungan, or nararamdaman mo ba na parang may pinagkakait sa'yo yung pagkakataon, may pinagkakait ang tadhana, pwede din may pinagkakait yung mga tao sa paligid mo. May tampo at overthinking, ganyan, parang pinagsama-sama. So parang masama talaga yung loob ni Scorpio at hindi siya happy na nangyayari ito sa kanya. Very in touch kasi si Scorpio sa feelings niya, if not emotional or if not very sensitive si Scorpio. Nagiging distant na ba si Scorpio sa mga tao? Siguro yung kung work ito, meron kang boss or meron kang office mate na may ginawa sa'yo, at sobrang bad trip ka dun sa ginawa niya sa'yo, hindi ka makamove on. Hindi mo mapatawad, hindi mo siya mapatawad dun sa ginawa niya sa'yo. So parang maaaring iisip ka kung lalaban ka, o kung may gagawin ka dun sa tampo na nararamdaman mo, lalaban ka ba o magkikibit balikat, wala kang gagawin. Pero hindi ka makatulog dun sa part, kakaisip kung anong gagawin mo. Kasi yung iba sa inyo, maaaring iniisip, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Aalis na ba ako? Should I stay or should I go? Pero sa ngayon, mukhang magpapahinga si Scorpio this October. Feeling ko hindi siya conscious effort na, kailangan ko magpahinga para fresh ang brain ko after. Hindi siya ganun. It's more of maaaring may mangyari bago ka, para mapuwersa ka na magpahinga. Maaaring yun nga, malilay off ka, mataterminate ka. Or pwede din na hindi ka muna magtatrabaho kasi nga delikado yung pagbubuntis mo, yung iba ganun. O kaya pwede din na biglang nagising ka na lang na ayaw mo na yung relationship, ganyan. Mabilis ang takbo. May mensaheng darating para sa'yo. Yun na nga yata yun, yung layoff or determination or yun nga, positive pregnancy. Merong mabilis na mensaheng parating para sa'yo. Pwede din yung bilis nito, communication to at bilis, pinakamabilis, wala nang delay, tuloy-tuloy na to. Pwede din na kung yun nga termination, makakahanap ka agad ng trabaho after. Pwede din na kung yun nga nagkaanak, biglang hindi pinlanong pagbubuntis, mapapakwit ka talaga. Merong mangyayari or may nangyayari na magko-continue this October. May mangyayari na mapupwersa ka magpahinga. Magpupwersa ka na gumawa na action, umalis na sa bagay na yun. Kasi itong pangyayaring ito, in a bigger picture, ito ay ang magpapalakas sa'yo. Spiritually, emotionally, mentally. Medyo mabigat nga lang yung ibibigay sa'yo na pagbabago nito, pero malalaman, makukuha mo din yung sagot. Maaaring sa oras na ito na pinapanood mo to, hindi siya nagme-make sense at all kasi wala namang pagbabago sa buhay mo. Pwede din kasi na hindi siya mangyayari this October Pwede siyang mangyari sa December, ganyan. Sa January, pwede nga ganun Pero merong isang bagay na parating sa buhay mo na parang wawasakan niya, let's say, yung health
deeply held notion mo of a relationship, of a loving relationship. Kasi siguro para sa'yo ngayon sa kasalukuyan, tingin mo ang healthy relationship ay yung bigay ng bigay. Pero marirealize mo somewhere down the road na hindi siya dapat bigay ng bigay. Dapat pantay ang pagbibigay. So maaaring hindi nga na nagbe-make sense sa'yo yun. So merong mangyayari soon na makapagpabago nung notion mo, nung pananaw mo na ganito. At ibibigay yun ng universe. Eventually, aalis ka. Maaaring hindi ka equipped para umalis. Ikaw nga sa ladybug Uncertain ang mga bagay, pero maraming tao ang susuporta sa iyo. Maaari din na hanggang ngayon at hanggang sa mangyari itong major thing na shake up na ito, ay may tampo ka. May tampo ka at masama ang loob mo sa trato sa'yo. Pero medyo malakas ang enerhiya nito. So mukhang kukunin ko to sa extended reading. Mamimili ako ng 3 cards na i-explore pa natin further. So I guess iwan ko na yun doon. Punta na lang kayo sa extended para ma-explore pa natin na makita nyo yung exploration ng mga cards. Pero kukuha muna tayo ng isang oracle card na mensahe sa iyo ni universe. Ano ang gustong sabihin? Ano ang gusto mong sabihin kay Scorpio? Good as it is na tong reading. Pero yung extended, parang continuation lang na ito. Uy! Red Garden. Stop and smell the roses. Pasensya na po sa ingay. Maaring merong mga bagay na nangyayari or mangyayari sa buhay natin na hindi natin na-appreciate, hindi natin nakikita as maganda kasi nakafocus tayo sa ibang mga maliliit na bagay. Halimbawa, hindi tayo masaya na magkakaroon tayo ng bagong baby kasi feeling natin na hindi tayo prepared. Pero hindi nibibigay sa'yo kung hindi ka prepared. Maaring ito ay mensahe mula kay universe na gamitin mo tong panahon na ito para pwedeng literal na have a walk in nature, mag-connect ka sa nature, magbakasyon ka, magpunta ka sa dagat, ganyan, punta ka sa bundok. At pwede rin naman in a daily life, sa mundane na pinakamababaw na pang-araw-araw na gawain natin, pansinin mo kung ano yung mga bagay na hindi mo napapansin sa paligid mo. Halimbawa, masyado kang focus sa problema mo, hindi mo napapansin na nagpapapansin sa iyo yung pamangkin mo, nagpapapansin sa iyo yung pinsan mo, nagpapapansin sa iyo yung mga kaibigan mo, may message sa iyo sa Facebook, ganyan, nakita kayo, pero hindi mo tumatanggi ka kasi masyado kang engross or obsessed sa sarili mong problema na out of your hands or hindi mo naman makokontrol sa ngayon. Kasi kung ano man yung titrato sa'yo na ibang tao, whether bullying ba yan o meron silang ginawang isang bagay na naging cause ng pagkatampo mo, hindi mo naman makokontrol yun. Ang makokontrol mo kung paano ka magre-react doon. So yung red garden na yan, i-explore mo yung beauty around you. Napaka-cheesy, pero sa pabaanong paraan mo makikita kung ano yung marami kang mga nami-miss out na detalye sa pang-araw-araw dahil masyado kang obsessed paano susolusyonan yung problema mo. Maaari din kasing mensahe ito na magpahinga ka muna, Scorpio, pero whatever it is na padating sa buhay mo na magkukos sa'yo ng major na pagbabago, mabilis ang mga pangyayari. So, iwan ko na yun doon. Salamat at see you next time, Scorpio. Ako po si A. Bye-bye.